Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakaupo kami sa loob ng kanyang marangyang sports car. Sa totoo lang, noong una kong makita ang garahe niya na puno ng iba't ibang sasakyan, labis akong namangha. Mahirap tukuyin kung iyon ba ay isang garahe o isang showroom ng mga sasakyan. Sabihin mo lamang kung anong modelo at tiyak na mayroon siya nito. Papunta kami ngayon sa kanyang opisina. Mayroon daw siyang isang maikling pulong at pagkatapos ay tutuloy kami sa bahay ng aking mga magulang. Hindi naman sa natatakot ako, ngunit may kaunting pag-aalinlangan akong isama siya roon. Alam ko kung hanggang saan kayang magsalita ng masakit ang aking mga magulang, at natatakot akong baka bastusin nila si Xavier. At batid kong hindi niya iyon palalagpasin. Naputol ang aking pag-iisip nang huminto ang sasakyan sa harap ng gusali. Naalala ko ang unang beses na napunta ako rito. Ang pinakamasamang araw ng aking buhay. Dahil sa pagtataksil at sa usapin kay Carol, nawalan ako ng malinaw na pag-iisip. Huminga ako ng malalim at bago ko pa mabuksan ang pinto, binuksan na iyon ni Xavier. Xavier, alam mo namang may mga kamay ako at kaya kong buksan ang sarili kong pinto, sabi ko. Umiti siya at marahang inilagay ang kamay sa aking baywang habang isinasara ang pinto. Alam ko, mahal. Ngunit gusto kong gawin ang mga bagay na ito para sa iyo. Bukod pa roon, tungkulin kong tratuhin ka na parang reyna. Napangiti ako at naglakad kami papasok. Bago kami tuluyang makapasok, may naisip ako. Xavier, mauna ka na. Babalik ako agad. Nag-alinlangan siya. Ano ang nangyari? Maaari kitang hintayin. Hindi na. Sige na, mauna ka na. Saglit lang ako. Tumango siya at pumasok. Tumawid ako sa kalsada at lumapit sa isang matandang nagbebenta ng rosas. Magkano po ang mga rosas na ito? Tanong ko. Ngumiti siya. 50 piso bawat isa. Magkano kung kukunin ko lahat? Lalong lumapad ang kanyang ngiti. 30 ang mga ito. Bibigyan kita ng diskwento. 1,400 piso lahat. Salamat. Kukunin ko. Kinapa ko ang bulsa ng aking maong. Ngunit wala akong dalang pera. Naku naman, Xavier. Kung pinayagan mo lang sana akong magpalit ng damit, nadala ko sana ang aking pitaka. Maaari po ba kayong maghintay sandali? Naiwan ko ang aking pitaka. May kaibigan ako sa gusaling ito. Hihiram lang ako ng pera. Sige, sagot niya. Mabilis akong pumasok sa gusali upang humiram ng pera kay Chris. May narinig akong may tumatawag, ngunit hindi ko na pinansin. Sumakay ako sa elevator at pinindot ang ika-20 palapag. Pagbukas nito, naglakad ako patungo sa opisina ni Chris. Ngunit bago ko pa mahawakan ang doorknob, ay humawak ng mahigpit sa aking pulso at pinihit ako. Ano ba iyan? Sigaw ko. Eksakto. Ano nga ba iyan? Hindi mo ba ako naririnig? Kanina pa kita tinatawag. Sigaw ng babae. Pasensya na, hindi ko alam na ako ang tinatawag mo, sagot ko, pilit ko makawala. Alam ko ang mga tulad mo. Nagpapanggap para makalapit sa mga kilalang tao. Hinigpitan pa niya ang hawak sa aking pulso. Hindi niya ako pinakinggan. Hinila niya ako pababa hanggang sa labas ng gusali. Lumabas ka na bago ka pa makita ng boss, sigaw niya. Kilala ko si Xavier at si Chris. Hayaan mo akong makausap sila. Hindi siya nakinig. Itinulak niya ako palabas. Nadapa ako sa hagdan at ipinikit ang aking mga mata, inaasahang babagsak ako ng malakas. Ngunit may kamay na sumalo sa akin. Si Chris yun. Tinulungan niya akong makatayo at pinunasan ang aking luha. Paano mo nagawa ito? Sigaw niya sa babae. Napaatras ito sa takot. Nagtipon ang mga tao sa paligid. Ano ang nangyayari dito? Isang malamig na tinig ang narinig. Xavier. Nakatayo siya sa entrada, kasama ang kanyang mga bodyguard. Nakakatakot ang kanyang aura.
Lumapit siya at hinawakan ang aking sugat. Napangiwi ako sa sakit. Iniwan niya ako kay Chris at naglakad papunta sa babae. Miss Emma Rodriguez, magsalita ka, mariin niyang sabi. Hindi ito makapagsalita. Magpaliwanag ka ngayon din. Sa takot, nagsalita siya at gumawa ng kwento. Na ako raw ay magnanakaw at nanakit pa. Natigilan ako. Humingi ka ng tawad, utos ni Xavier. Ngunit lalo pa siyang nagsalita ng masasakit na salita laban sa akin. Biglang nagkagulo ng ibalibag ni Chris ang mesa. Tumahimik ka, mariin niyang sabi. Humingi ka ng tawad ngayon din. Sa huli, napilitan siyang humingi ng tawad. Pinatanggal siya ni Xavier sa trabaho. Pagkatapos, dinala niya ako sa kanyang opisina. Lumuhod siya sa harap ko. Alam mo bang wala kang kasalanan? Tanong niya. Tumango ako. Kung ganoon, bakit hindi mo ipinagtanggol ang sarili mo? Napaatras ako sa lakas ng kanyang tinig. Paumanhin. Maya, hindi ito tungkol sa paghingi mo ng tawad. Dapat ipinagtanggol mo ang sarili mo. Napagtanto ko. Nag-aalala siya para sa akin. Tumango ako habang lumuluha at niyakap niya agad ako. Bigla kong naalala ang matandang nagbebenta ng rosas. Tumakbo ako palabas, humiram ng pera kay Chris at binili ang mga rosas. Pagbalik ko sa opisina, may pulong si Xavier. Pasensya na sa abala, sabi ko. Hindi problema. Maupo ka muna, sagot niya. Matapos ang pulong, kami na lang dalawa. Xavier, tingnan mo ito, sabi ko, iniabot ang mga rosas. Ngunit hindi siya tumingin. May problema ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Tinapik ko ang kanyang balikat, ngunit inalis niya ang aking kamay. Naluha ako. Xavier. Pakiusap. Huwag mo akong baliwalain. Tumingin siya sa akin at dinala ako sa sofa. Masakit, hindi ba? Tanong niya. Tumango ako. Ganyan din ang naramdaman ko nang hindi ka lumapit sa akin. Nagulat ako. Nakita kitang humingi ng pera kay Chris. Napayuko ako. Hinawakan niya ang aking baba at itinaas ang aking mukha. Maya, gusto kong sa akin ka lumapit. Gusto kong ako ang magbigay ng lahat ng kailangan mo. Pasensya na. Hindi ko alam na masasaktan ka. Sa susunod, sa akin ka lalapit. Nangangako ako. Umiti siya at hinalikan ang aking noo. Mahal kita. Mahal din kita, Xavier. Pagkatapos, pumunta kami sa bahay ng aking mga magulang. Sa bawat daan na tinatahak namin, lalong bumibilis ang tibok ng aking puso. Pinindot ko ang doorbell. Nagbukas ang pinto. Ang aking ina. Nagulat siya nang makita si Xavier, ngunit pinapasok kami. Hinawakan ni Xavier ang aking kamay, nagbibigay ng lakas. Matapos ang ilang sandali, dumating ang aking ama. Magandang araw, Ginoong Garcia, bati niya. Tumango lamang si Xavier. Maraming salamat sa pagtiis sa kanya sa loob ng mga buwan. Maaari mo na siyang ibalik dito. Nanikip ang aking dibdib. Hinigpitan ni Xavier ang hawak sa aking kamay. Inilabas niya ang isang folder. Ano ito? Tanong ng aking ama. Ito ang pagwawakas ng kontrata. Kapag napirmahan ninyo, tapos na ito. Pumirma ang aking ama at ibinigay sa akin ang papel. Tumingin ako kay Xavier. Tumango siya. Pumirma ako. Tapos na. Ang kontratang nagbuklod sa amin ay tuluyan ng natapos. Parehong nilagdaan ni Maya at ng kanyang ama ang mga papeles ng pagwawakas ng kontrata. Isang karangalan ang makatrabaho kayo, Ginoong Garcia, sabi ng kanyang ama habang ibinabalik sa akin ang folder. Ngayong opisyal nang tapos ang kontrata, maaari mo nang iwan si Maya rito. Tumingin siya kay Maya. Maaari ka nang bumalik sa iyong silid. Humigpit ang kapit ni Maya sa aking kamay at nakita kong malalim ang kanyang paghinga. Marahan kong pinisil ang kanyang palad at tumango upang iparamdam na magiging maayos ang lahat. Umiti siya ng bahagya at humarap sa kanyang ama na ngayon ay nagtataka sa aming kilos. Hindi ako mananatili rito, Papa. At doon, ibinagsak ni Maya ang kanyang pasya. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ka mananatili rito? Sigaw ng kanyang ina na noon lamang namin napansin na naroon pala sa dulo ng sala. Huminga ng malalim si Maya at pilit pinakalma ang sarili.
Maingat ang kanyang mga galaw, tila isang sundalong mekanikal, ngunit halatang tensyonado pa rin siya. Nakakunot ang kanyang mga kamay, tanda ng matinding stress. Ang ibig kong sabihin ay hindi ako mananatili rito, diin niya sa bawat salita. Tumahimik ang kanyang mga magulang, hinihintay ang kanyang paliwanag. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Mahal ko si Xavier at pakakasalan ko siya sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito dahil gusto ko, hindi dahil sa anumang kasunduan. Ano ang sinabi mo? Tanong ng kanyang ama, malamig ang tinig ngunit punong-puno ng panganib. Naging mabigat ang hangin sa silid, tila anumang sandali ay maaaring sumabog ang tensyon. Mahal ko si. Hindi na niya natapos ang pangungusap nang biglang tumayo ang kanyang ama at mahigpit siyang hinawakan sa mga braso. Paano mo nagawang magdesisyon ng mag-isa? Wala kang karapatang gawin iyon. Napangiwi si Maya sa sakit. At iyon ang naging hudyat para kay Xavier. Pakawalan ninyo siya, Ginoong Santos, mariin kong sabi, nagpipigil ng galit. Huwag kang makialam sa usapin ng aming pamilya, sagot niya. Habang si Maya ang pinag-uusapan, lahat ito ay usaping personal para sa akin, tugon ko, kapantay ng kanyang tono. Napatahimik si Ginoong Santos. Lumapit si Maya. Alam kong sa paningin ninyo ay wala akong karapatang magdesisyon. Pero isa na akong ganap na may edad. At pinili ko si Xavier. Siya ang gusto ko at kailangan ko. Isang malakas na sampal mula sa kanyang ina ang pumigil sa kanya. Agad ko siyang niyakap. Mag-ingat kayo sa inyong kilos, Ginang Santos. Hindi ako nananakit ng babae. Ngunit huwag ninyo akong subukan, malamig kong babala. Maya, ayos ka lang ba? Tanong ko. Maya, magsalita ka, pag-udyok ko. Bakit? Mahina niyang tanong habang tumutulo ang luha. Bakit ninyo ako kinasusuklaman? Bakit hindi kayo masaya para sa akin? Dahil hindi mo karapat-dapat ang maging masaya, sagot ng kanyang ama. At tuluyang nabasag ang kanyang puso. Dapat hindi ka nalang ipinanganak. Dapat noon pa kita pinatay, lalo na nang umuwi kang halos ginahasa ng tinatawag mong nobyo, sigaw niya. Nanigas si Maya. Alam kong sisirain siya ng mga salitang iyon. Niyakap ko siya. Umalis na tayo. Sapat na ito. Ngunit hindi siya kumilos. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang mga sagot ko. Lumapit siya sa kanyang ama. Ano ang nagawa ko sa inyo? At gusto mong malaman? Sagot nito. Gusto naming magkaroon ng lalaking anak. Ikaw ang unang ipinanganak. Tinanggap ka namin. Ngunit nang magbuntis muli ang iyong ina at lalaki na sana ang bata, naging masaya kami. Ngunit dahil sa iyo, nahulog ang iyong ina at nawalan kami ng anak. At hindi na siya muling magkakaanak. Nanlumo si Maya. Kinamumuhian ninyo ako sa isang bagay na hindi ko naman sinasadya. Bata pa ako noon, umiiyak niyang sabi. Wala kang nagawa para sa amin. Hindi mo karapat-dapat ang pagmamahal namin, dagdag ng kanyang ina. Napatawa siya ng mapait. Hindi ko karapat-dapat? Hindi. Mali kayo. Karapat-dapat ako sa lahat. Sigaw niya. Ginawa ko ang lahat para sa inyo. Tinalikuran ko ang mga pangarap ko. Ang pagsusulat ko. Pinili kong maging inhinyero dahil gusto ninyo. Sinunod ko ang lahat. Paaralan, kaibigan, kahit pananamit. Iniwan ko ang trabaho ko para sa inyo. Hindi ako lumayo dahil gusto ninyo. Wala akong naging kaibigang lalaki dahil sa inyo. At pinakasalan ko ang isang estranghero dahil iyon ang gusto ninyo. At ngayon sasabihin ninyo, wala akong nagawa para sa inyo. Isinuko ko ang sarili ko para sa inyo. Nag-aalab ang kanyang galit, ngunit ramdam ko. Ito'y bunga ng matinding sakit. Hindi ninyo karapat-dapat ang isang anak na tulad ko. Sana naging suwail ako, sana nasagot ko kayo noon pa. Tumahimik ang lahat. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang luha. Hinarang ninyo ako, pero nagtagumpay pa rin ako. Pinatigil ninyo ako sa trabaho, pero nagtrabaho ako bilang freelance engineer. Ipinakasal ninyo ako kapalit ng kaunting halaga. Pero mayroon akong 4 na milyong dolyar noon. At ngayon, nakabili ako ng regalo para sa aking nobyo. Isang lupa sa India na nagkakahalaga ng 12 milyong dolyar. Sarili kong pera iyon. Tumingin siya ng diretsyo.
Ang anak na tinawag ninyong walang halaga ay may halaga. Hinawakan niya ang aking kamay at hinila ako palabas. Sa loob ng sasakyan, nanatili siyang tahimik. Pagdating sa bahay, hindi siya agad bumaba. Maaari ko bang hiramin ang sasakyan? Tanong niya. Saan ka pupunta? Tumango lamang siya. Sasamahan kita. Hayaan mo akong mag-isa, pakiusap niya. Sige, ngunit tandaan mo. Ikaw ang buhay ko. At kung dala mo iyon, ibalik mo ito ng ligtas. Hinalikan ko ang kanyang noo. Pinanood ko siyang umalis. Tumawag ako kay Peter. Sundan mo siya mula sa malayo. Siguraduhin mong ligtas siya. Pagkaraan ng ilang oras, hindi pa rin siya bumabalik. Hindi na ako mapakali. Pinuntahan ko ang lokasyon. Bahay ng aking mga magulang. Pagpasok ko, iyon ang pinakamasakit na tanawing nakita ko. Nakatupo si Maya sa sahig, umiiyak na walang pigil. Nanginginig ang kanyang katawan, basang-basa ng luha ang kanyang mukha. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Nagulat siya, ngunit hinayaan niyang umiyak sa aking dibdib. Hanggang sa unti-unti siyang tumahimik. At nawalan ng malay. Maingat ko siyang binuhat at dinala sa silid. Tinakpan ko siya ng kumot at hinalikan ang kanyang noo. Magpahinga ka, prinsesa. Marami kang pinagdaanan ngayon, mahina kong bulong. Maaaring lumakas ang tao ng sapat upang pabulong lamang nakausapin ang mga rehas na bakal na pumipigil sa kanila at makita itong yumuyuko palayo. Parang isang kakaibang mahika. Iyan ang nagagawa ng pag-ibig, kayang ayusin ang kaluluwa, ayusin ang isipan at pagalingin tayong lahat. Nais kong matutunan ang ganitong paraan, ngunit mahirap iyon kung matagal kang nagkulang. Ang pag-ibig ng aking mga magulang ang matagal ko nang hinahangad mula pa noong bata ako. Ngunit ito'y tila isang imposibleng bagay para sa akin. Nagising ako kanina at walang direksyong nakaupo sa kama. Ang bagong silid na kinaroroonan ko ay nagbalik sa aking alaala ng lahat ng nangyari kahapon. Kung paano ako napadpad dito, kung paano ko nakita si Xavier at iba pa. Ngunit kung tunay ngang narito si Xavier kahapon, nasaan na siya ngayon? Napabalikwas ako nang biglang bumukas ang pinto. At bumungad ang taong nagbibigay kahulugan sa buhay ko, si Xavier. Pumasok siya na may dalang tray at may napakagandang ngiti. Ah, mabuti at gising ka na. Gumawa ako ng almusal para sa iyo, sabi niya habang inilalapag ang tray sa tabi ko. Napakaayos at kalmado niya. Parang walang nangyaring kakaiba kahapon. Magandang umaga, wika niya habang hinahalikan ang aking noo at inaayos ang mga hibla ng buhok ko sa likod ng aking tainga. Wala ka bang tanong? Tanong ko. Tungkol saan? Tungkol sa nangyari kahapon. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Meron. Pero pag-uusapan natin iyon kapag handa ka na. Sa ngayon, wag muna. Tikman mo ang mga sandwich. Ginawa ko yan ayon sa gusto mo. Sige, mag-aayos lang ako, sabi ko at pumasok sa banyo. Bumuhos muli sa aking puso ang mga alaala at damdamin kahapon. Hindi ko napigilan ang hikbi, kaya agad kong binuksan ang shower upang matakpan ang tunog. Tulad ng dati, ang malamig na tubig ay unti-unting nagpakalma sa akin. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ako na nakabalot sa roba. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng matinding tingin ni Xavier. Babalik ako sandali, mabilis niyang sabi at lumabas ng silid. Tumingin ako sa salamin. Namamaga ang aking mukha dahil sa pag-iyak. Gusot ang buhok ko at tila napakapangit ko sa aking paningin. Nahiya ako. Marahil iniisip din niyang hindi ako kaaya-aya. Tulad ng iniisip ng aking mga magulang. Nais ko pang umiyak, ngunit ubos na ang aking lakas. Nanghihina ako. Kaya't sinuot ko na lamang ang unang damit na nakita ko. Maya, nakapagbihis ka na ba? Tanong ni Xavier mula sa labas. Oo, sagot ko. Pumasok siya. Akala ko umalis ka na, sabi ko habang nakatingin pa rin sa salamin. Saan ako pupunta kung iiwan kita rito, sagot niya. Hinarap niya ako at marahang hinawakan ang aking mga braso. Nagbago ang kanyang mga mata. Naging mas malambot, mas puno ng pag-aaruga. Maya, may tinanong ako, sabi niya. Ano sa tatanong mo? Sagot ko, nakayuko.
Hinawakan niya ang kamay ko at pinaupo ako sa kama. Alam kong ikaw lamang ang tunay na makakaunawa sa nararamdaman mo. Ngunit huwag mong dagdagan ang sakit mo. Huwag mong saktan ang sarili mo. Mas masasaktan ka at mas masasaktan ako dahil hindi kita napapasaya. Tanggap kong mahirap ito. Pero maaari kang humingi ng tulong. Hindi mo kailangang magpanggap. Gusto kong maging tunay kang masaya. Totoo, may mga taong pinipiling maging malamig upang takasan ang sakit. Ngunit hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Nandito ang pamilya natin. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Subukan mong maging masaya. Kahit para sa akin. Ang kanyang mga salita ay puno ng sakit at pagmamakaawa. Napagtanto kong maaari akong tuluyang malunod kung hindi ako mag-ingat. Umiti ako at yumakap sa kanya. Sa kanyang mga bisig, naramdaman ko ang pagmamahal, proteksyon at init. Lahat ng matagal ko nang hinahanap. Matapos ang aming emosyonal na sandali, nag-almusal kami. Nagpasya siyang huwag muna pumasok sa trabaho at samahan ako buong araw. Napakasaya ko. Tila natagpuan ko ang aking kabiyak. Paano ang kasal natin? Tanong ko. Nasa iyo ang desisyon, sagot niya. Xavier, hindi ka ba may nais para rito? Paumanhin kung ganoon ang dating. Hindi ko kasi kailanman naisip kung paano ang magiging kasal ko. Bata pa lang ako, parang malayo na ako sa konsepto ng pag-ibig. Pero nagbago iyon nang dumating ka. At ipinagmamalaki kong nagbago ako dahil sa iyo. Ang mahalaga ay mahal natin ang isa't isa. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng pinapangarap mo. Kaya sabihin mo kung ano ang gusto mo. Sasamahan kita sa bawat hakbang. Sa sandaling iyon, tila naangkla ang aking kaluluwa sa realidad. Siya ang aking kanlungan. Napagdesisyonan naming magpakasal makalipas ang 4 na araw. Isang simpleng seremonya kasama ang malalapit na tao. Bandang 6:00 ng gabi, pauwi na kami sa mansyon. Xavier, tawag ko. May sasabihin ako. Maaari mo bang ihinto ang sasakyan? Huminto siya sa isang tahimik na lugar. Magtanong ka, sabi ko. Maya, maaari naman natin itong pag-usapan sa ibang pagkakataon. Hindi, mas mabuting ngayon. Matagal siyang tahimik bago nagsalita. May nanakit ba sa iyo noon? Huminga ako ng malalim. May naging kasintahan ako, pero hindi dahil sa pag-ibig. Natakot lang akong mawalan ng kaibigan. Hindi ako komportable sa anumang pisikal na lapit. Isang araw, lasing siya at pinilit niya ako. Ininsulto niya ako at sinubukang gawin ang hindi ko nais. Mabuti na lamang at nakatakas ako. Ngunit ang pinakamasakit ay nang isumbong ko ito sa aking mga magulang. Ako pa ang sinisi nila. Pinarusahan nila ako sa halip na tulungan. Napaluha ako. Yumakap siya sa akin. Gusto mo bang may gawin ako? Tanong niya. Hindi, ayoko nang balikan iyon. Gusto ko na lamang maging ako. Tumango siya. Gusto mong maging manunulat, hindi ba? Napangiti ako. Oo, mahilig ako sa panitikan. Ngunit pinilit akong mag-aral ng software engineering. May naisulat ka na ba? Meron. At iyong mga salitang ginamit ko noong inamin ko ang nararamdaman ko sa iyo. Akin iyon. Napakahusay mo, sabi niya habang niyayakap ako. Hindi pa ako ang iyong asawa, biro ko. Asawa na kita. Hinihintay na lamang ang formalidad, sagot niya. Masaya ako, Xavier. Sana manatili ito. Nangangako ako. Lalo pang gaganda ito, tugon niya. At alam kong ang kanyang pangako ay magiging katotohanan. Ang mga palatandaan mula sa sansinukob ay dumarating na parang isang hele. Sa pamamagitan ng buhay na ito, inaakay nila ang tao. Mula sa kasalukuyan tungo sa susunod na araw. Nang ligtas. Ngunit may mga sandaling dumarating ang mga ito na parang isang rumaragasang baha. Binubuhay ang mahahalagang alaala ng nakaraan at pinagtatahi ang mga ito bilang babala ng pagbabago. Nang isa na namang biyaya, isa na namang pagsubok, isa na namang tungkulin. At umaasa silang may kaakibat ding masasayang sandali. Ngayon ay magiging isang pagbuhos. Isang ganap na pagbuhos ng pag-ibig. Walang sinuman ang makapagsasabi kung ano ang darating, tanging alam lamang na ito ay hudyat ng malaking hamon at malaking ligaya.
At sa makatuwid, malaking pagkakataon. Hindi pa naisusulat ang kahihinatnan. Ngunit para sa sandaling ito ang araw. Ang araw kung kailan ang dalawang kaluluwang ganap na nagkakatugma ay pagbubuklurin sa isang banal na ugnayan habang buhay. Oo, araw ng kanilang kasal. Hindi nila namalayan kung paano lumipas ang 4 na araw. Tila isang iglap lamang. Bagaman ang mga tagapag-ayos ng kasal ang dapat sana ibahala sa lahat, pinili ni Maya ang bawat detalye ng kanyang kasal, kasama si Xavier. Si Xavier naman ay iniluwag ang kanyang schedule upang samahan si Maya sa bawat kailangan. Napaka-perpekto ng lahat, kaya't paminsan-minsan ay kinukurot ni Maya ang sarili upang matiyak kung totoo nga ang lahat. Nagising si Xavier sa bukang liwayway. Bukod sa huni ng mga ibon, payapa ang umaga. Ang tiktak ng orasan sa pader ay nagpapaalala na maaga pa siya. Gayunpaman, agad siyang naligo ng malamig na tubig. Pagbalik sa kanyang silid, nagbihis siya ng napakaayos. Mabilis niyang kinain ang masarap na almusal na inihain ng kanilang katulong at naghanda ng umalis. Sumakay siya sa kanyang mahabang sasakyan at pinaandar ito ng driver. Agad silang tumungo sa simbahan. Samantala, si Maya, na nananatili sa bahay ni Dan para sa paghahanda, ay nagsuot ng napakagandang damit pangkasal. Puti, may makikinang na butones, at lalong nagbigay sa kanya ng kagandahang tila isang usa. Sina Dan, Liam, at Daisy ang umalalay sa kanya, patungo sa lugar kung saan niya makikita ang kanyang magiging asawa. Si Xavier, ang kanyang kabalyero. Si Xavier naman, kasama ang kanyang abay na si Lucas, ay naghihintay na. Bagaman halatang hindi mapakali. Sa kabilang silid, narinig ko ang pari na nagsabing tumayo ang lahat. Aking sandali na. Lahat ng mata ay mapupunta sa akin. Nagsimula ang tugtugin. Pinawisan ang aking mga palad. Ngunit agad itong hinawakan ni Liam, ang aking kapatid. Tara na, Maya, sabi niya habang hinahalikan ang aking noo. Kumikislap ang kanyang mga mata, ngunit agad niya itong pinahid. Masayang araw ito, Liam, paalala ko. Alam ko. Napakasarap makita kang ganito kasaya. Sana ang lahat ng sakit mo ay mapunta na lamang sa akin, wika niya. Niyakap ko siya. Ako ang pinakamaswerte. Inihatid niya ako sa altar. Habang naglalakad, tila humaba ang daanan. Siya ang aking lakas. Kung wala siya, baka ako'y mawalan ng ulira. At doon ko siya nakita. Si Xavier. Ang aking magiging asawa. Matikas siyang nakatayo, nakatingin sa akin. At tila may luha sa kanyang mga mata. Iniabot ni Liam ang aking kamay kay Xavier. At tinanggap niya iyon. Mahal naming mga saksi, nagtipon tayo upang pag-isahin ang 2 taong ito sa banal na kasal, wika ng pari. Binanggit niya ang ilang talata, ngunit hindi ko na iyon lubos na narinig. Abala ako sa pagdama ng sandaling matagal kong hinintay. Sumunod ang panunumpa. Ako, si Xavier Garcia, ay tinatanggap ka, Maya Santos, bilang aking asawa. Sumunod ako. Ako, si Maya Santos, ay tinatanggap ka, Xavier Garcia, bilang aking asawa. Kapwa kami mailuha sa aming mga mata. Dumating ang tagapagdala ng singsing. Isinuot ko ang sa kanya at siya rin sa akin. Ipinahahayag ko kayong mag-asawa. Maaari mo nang halikan ang iyong kabiyak, sabi ng pari. Kanina ko pa ito hinihintay, bulong ni Xavier. Hinagkan niya ako. Banayad, ngunit puno ng damdamin. Nang magtagpo ang aming mga labi, halos mawalan ako ng lakas, ngunit hinawakan niya ako ng mahigpit. Nagpalakpakan ang lahat. Pagkatapos, nagtungo kami sa pagtitipon. Ang handaan ay ginanap sa hardin, sa ilalim ng kulay kahel na langit ng dapit hapon. Ang pag-ibig ay tila bagong anyo ng enerhiya. Damang-dama sa paligid. Sa gitna ng mga bulaklak, tila kaming lahat ay muling isinilang. Masigla ang kasiyahan. Lahat ay sumayaw. Kami rin. Pagkatapos ng lahat, umuwi kami. Tahimik man, may ngiti ng kasiyahan sa aming mga labi. Naalala ko ang aking mga magulang. Inanyayahan sila ni Xavier, ngunit pinili nilang hindi dumalo. Naputol ang aking pag-iisip nang huminto ang sasakyan. Pumasok kami sa mansyon. At dinala niya ako sa silid-aralan. Xavier, bakit dito? Tanong ko. Hindi siya sumagot.
Pinaupo niya ako at inabot ang isang dokumento. Maya, magtiwala ka sa akin. Sundin mo ako ng walang tanong. Katiwalaan kita ng buo, sagot ko. Itinuro niya ang lagda. Lumagda ako. Dinala niya ako sa aming silid. Magpalit ka ng komportableng damit at bumaba ka, sabi niya. Nagbihis ako at bumaba. Sumakay kami sa kanyang sasakyan at tinakpan niya ang aking mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis niya ito. Nabigla ako. Ano ito? Ang kumpanya mo, Maya. Hindi ako makapaniwala. Hindi ito biro. Ikaw ang may-ari at punong tagapamahala. Hindi ako makapagsalita. Ipinakita niya ang loob. Napakaganda at makabago. Pagpasok sa opisina, nakita ko ang nakasulat. Ginang Maya Santos. Punong tagapamahala. Xavier. Napahinto ako. Hindi ko ito matatanggap, sabi ko. Ngunit ipinaliwanag niya na naniniwala siya sa aking kakayahan. Kasama mo ako, wika niya. Sa huli, pumayag ako. Niyakap ko siya. Magkasama, kaya natin ang lahat, sabi niya. Umuwi kami. Pagkatapos maligo, nakita ko siyang may kausap sa telepono. Kinakabahan at nasasabik ako. Ito ang aming unang gabi bilang mag-asawa. Ngunit higit sa lahat, dama ko ang paggalang at pag-iingat niya sa akin. At ngayon, handa na kami sa susunod na yugto ng aming pagsasama. Ako'y kinakabahan, natatakot, nasasabik. Halo-halong damdamin ang bumabalot sa akin. Abala ako sa aking mga iniisip nang bigla kong maramdaman ang bigat na marahang dumampi sa aking ulo. Nandoon ang aking napakagwapong asawa, nakapatong ang kanyang baba sa aking ulo. Napakaganda mo. Kahanga-hanga, kamangha-mangha, tila makalangit. At marami pang salitang hindi ko na mahanap sa ngayon. Noong araw ng ating kasal, mahina at paos niyang bulong. Ikaw rin, napakakisig mo, sagot ko, ibinababa ang aking tingin upang itago ang pamumula ng aking mukha. Maya, tawag niya. Ano yon, tugon ko, hindi pa rin tumitingin. Masaya ka ba? Tanong niya. Itinaas ko ang aking ulo at tumayo. Hinawakan ko ang kanyang mukha sa pagitan ng aking mga palad. Hindi pa ako naging ganito kasaya. Maraming salamat sa pagtupad sa lahat ng aking mga pangarap, nakangiti kong sabi, may mga luha ng saya sa aking mga mata. Ngumiti siya at hinalikan ang aking noo. Ikaw ang pangarap na hindi ko man lang alam na pinapangarap ko. Napakalaking biyaya na ikaw ay muli kong maging asawa. Ngayon, dahil na sa tunay na pag-ibig, sabi niya habang inaabot ang aking kamay. Hinayaan kong hawakan niya iyon. Ipinulupot niya ang kanyang kamay sa akin. Napakalaki at napakainit ng kanyang palad. Nakaramdam ako ng kakaibang kiliti sa aking batok. Nakatingin pa rin siya sa akin, nakangiti at hindi ko alam ang aking sasabihin. Muli siyang tumingin sa aking mga labi at sa aking mga mata. Maaari ba? Tanong niya at naunawaan ko ang ibig niyang sabihin. Tumango ako. Marahan niyang hinawakan ang aking mukha, itinapat ang aking tingin sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at marahang idampi ang kanyang mga labi sa akin. Napasinghap ako na para bang iyon ang aking unang halik. Lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Inilapit niya ako, hinawakan ang aking ulo at marahang hinaplos ang aking buhok. Nagtagpo ang aming mga labi sa mas malalim na paraan. Isang damdaming hindi ko pa naranasan kailanman. Unti-unti akong tumugon sa kanya. Ang bawat galaw ay tila nag-aalab sa aking pakiramdam. Napakagaan ngunit napakalalim. Napabuntong hininga ako at naramdaman kong buhat niya ako. Dahan-dahan niya akong inihiga sa kama. Pumikit ako nang maramdaman ko ang lambot ng higaan. Muli niya akong hinalikan. Punang pagnanasa ngunit may pag-iingat. Lumipat ang kanyang mga halik sa aking panga, sa aking tainga. Napakaganda mo, bulong niya. Hinihingal ako habang nakatingin siya sa akin, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Huwag kang kabahan, Maya. Gagawin lamang natin ito kapag handa ka na. Hihintayin kita. Kahit gaano katagal, sabi niya. Komportable ako sa'yo, mahina kong sagot. Sigurado ka ba? Muli niyang tanong. Tumango ako. At doon, tila nawalan siya ng pagpipigil. Marahan niyang hinalikan ang aking lieg.
Ang bawat haplos niya ay nagdudulot ng kakaibang init sa aking katawan. Unti-unti, nawala ang aking pagkamahiyain at napalitan ng damdaming hindi ko maipaliwanag. Ang kanyang mga kamay ay marahang gumalaw, may paggalang at pag-iingat, na para bang ako'y isang napakahalagang bagay. Ang bawat pagdampi ay tila isang pangako ng pagmamahal. Maaari ba? Muli niyang tanong sa bawat hakbang. Tumango ako, nagtitiwala sa kanya. Unti-unti niyang inalis ang pagitan naming hadlang. Hindi may pagmamadali, kundi may pag-iingat at paggalang. Naramdaman ko ang aking sariling pag-aalinlangan at hiya. Ngunit agad niya akong pinakalma. Huwag kang mahihiya. Ako lamang ito. Ikaw ay minamahal, bulong niya. Unti-unti naglaho ang aking mga pangamba. Ang bawat halik, bawat haplos, ay tila nagbubukas ng bagong mundo ng damdamin. Isang mundong hindi ko pa nararanasan. Ako'y napapikit, nalulunod sa init ng kanyang pagmamahal. Nang maramdaman ko ang kanyang paglapit ng higit pa, napayakap ako sa kanya. May halong takot at pananabik. Sandali, nasabi ko. Ano ang nangyari? Hihinto ba tayo? Agad niyang tanong. Hindi pa ako nakaranas nito, amin ko. Umiti siya at marahang hinaplos ang aking mukha. Ako ang una at huli mo. Huwag kang matakot. Nandito lang ako, sabi niya. Sa kanyang pag-aalaga at pag-unawa, unti-unti akong kumalma. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang bagong yugto. Isang pagsasanib ng tiwala, pag-ibig at pagtanggap. May bahagyang kirot sa simula, ngunit agad itong napalitan ng kakaibang ligaya. Isang damdaming unti-unting lumalalim sa bawat sandali. Okay ka lang ba? Tanong niya. Hindi ako nakasagot, ngunit ang aking mga kilos ay sapat na. Nagtagpo muli ang aming mga labi at ang aming mga galaw ay nagkaisa. Tila isang tahimik na awit ng pag-ibig. Hanggang sa tuluyan kaming mapagod, kapwa nakangiti at payapa. Makalipas ang ilang sandali, marahan niya akong inalagaan, tiniyak ang aking kaginhawahan. Muli siyang humiga sa tabi ko, niyakap ako ng mahigpit. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Mahal na mahal kita, sabi niya. Mahal din kita, tugon ko, sabay siksik sa kanyang yakap. Magpahinga ka na, bulong niya. At sa kanyang mga bisig, ako'y nakatulog. Payapa at buo. Sa gabing iyon, hindi lamang mga katawan ang nagtagpo, kundi dalawang pusong lubos na nagtitiwala at nagmamahalan. Kumurap ang aking mga mata ng ilang sandali bago tuluyang nasanay sa liwanag. Ngunit tila tumatanggi ang aking katawan na gumalaw. Matapos ang ilang sandaling paghimok sa sarili na bumangon na, iminulat ko ang aking mga mata. At sinalubong ako ng pinakamagandang tanawin sa aking buhay. Si Xavier. Mahimbing siyang natutulog, mahigpit akong yakap. Parang ayaw akong pakawalan kahit sa kanyang panaginip. Bigla akong binalikan ng alaala ng nagdaang gabi. Uminit ang aking mga pisngi sa pag-alala sa mga sandaling iyon. Mga sandaling tila hindi ka panipaniwala. Iyon ay isang ganap na ligaya. Kahit bago pa man ang kanyang paglapit, dama ko na ang kakaibang pintig sa aking buong pagkatao. Isang pananabik na higit pa sa kayang ipahayag ng mga salita. Isang pagnanais na magtagpo hindi lamang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Matagal ko nang pinangarap na maibahagi ang aking sarili sa taong tunay kong mamahalin. At sa gabing iyon, natupad iyon. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin, ito ay isang ugnayang malalim, umaabot hanggang sa mga pangarap at mithiin. At masasabi ko, siya ang lahat. Parang isang kakaibang hiwaga. Isang dampi lamang niya at ako'y agad na naaakit sa kanyang presensya. Ang pamumula ng iyong mga pisngi ay nagsasabing ako ang iyong iniisip, bulong niya, kasabay ng marahang haplos sa aking lieg. Napasinghap ako nang makita kong gising na siya. Ano man ang nais mong mangyari, susundin natin. At wala akong balak pigilan iyon, dagdag niya habang marahang humahalik sa aking lieg. Lalong uminit ang aking mukha. Dahil sa hiya, isinubsob ko ang aking ulo sa kanyang dibdib at niyakap siya ng mahigpit. Umalingaw-ngaw ang kanyang marahang tawa. Isang tunog na tila nagsasabing maganda ang simula ng araw. Magandang umaga, bulong niya habang hinahalikan ang aking noo. Magandang umaga rin, mahina kong tugon, muling sumiksik sa kanyang yakap. Bagamat nais kong manatili sa ganitong kalapit sa iyo, may mahahalagang bagay tayong dapat gawin ngayon, sabi niya.
Tumango ako at dahan-dahang bumangon. Sa sandaling iyon, napansin kong nakatingin siya sa akin. Nang mapagtanto kong wala akong suot, agad kong hinila ang kumot upang takpan ang aking sarili. Napatawa siya. Alam mo namang wala nang dapat ipagtaka, biro niya. Iba iyon. Umaga na ngayon, sagot ko, namumula. Mas lalo tuloy kitang minamahal, sabi niya habang marahang pinipisil ang aking pisngi. Tumigil ka na nga, sagot ko, kunwaring nairita. Maghintay ka rito. Ihahanda kita ng mainit na paligo para makapagpahinga ka, sabi niya. Pagbalik niya, buhat niya ako kasama ang kumot at dinala sa banyo. Magpahinga ka muna rito, sabi niya. Ang mainit na tubig ay nakatulong upang mawala ang pagod sa aking katawan. Napangiti ako habang inaalala ang mga nagdaang sandali. Paglabas ko, nakita ko siyang malapit sa akin. Marahan niya akong niyakap mula sa likuran. Okay ka na ba? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Oo, ayos lang ako, sagot ko. Mahal kita, sabi niya. Mahal din kita, tugon ko. Pagkatapos magbihis, binigyan niya ako ng formal na kasuotan at pinababa. Nadatnan ko siyang naghihintay. Maayos ang pananamit, kahanga-hanga ang tindig. Napakaganda mo, sabi niya. Salamat, sagot ko, nahihiya. Makinig ka, Maya, seryoso niyang sabi. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa isang pagpupulong sa mga mamamahayag. Isang paraan upang ipakilala ako bilang kanyang asawa at bilang bahagi ng kanyang kumpanya. Nagulat ako. Ngunit sa huli, pinili kong tanggapin ito. Magkasama natin itong haharapin, sabi ko. Umiti siya at niyakap ako. Sa opisina, nakita ko ang dami ng mga mamamahayag. Hindi naman sila ganoon karami, biro niya. Ngunit nang tawagin na kami, sabay kaming pumasok. Ipinakilala niya ako ng buong pagmamalaki. Aking asawa. Nagulat ang lahat. Ngunit tinanggap ko iyon ng may ngiti. Sa mga tanong, nanatili akong kalmado. Hindi mahalaga kung sino siya sa mundo. Para sa akin, siya ang mahal ko, sagot ko sa isang tanong. Nagpatuloy ang pagtatanong. Hanggang sa may isang mapanghamong tanong tungkol sa aking kakayahan at sa aming relasyon. Tumayo ako. Natanggap ko ang pagkakataong ito dahil sa aking asawa. At ipinagmamalaki ko iyon. Ngunit patutunayan ko rin ang aking kakayahan. Sa kumpanyang ito, ang husay ang mananaig. At tungkol sa aming relasyon. Ang tiwala at pananagutan ang pundasyon nito. Natahimik ang lahat. Pagkatapos ng pagtitipon, lumapit ang aming mga kaibigan at pamilya. Punong-puno ng suporta. Paalam muna, sabi ni Xavier. May pupuntahan pa kami. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Ngumiti siya. Sa ngayon, sapat nang malaman mong magsisimula na tayo ng ating bagong yugto. Ang ating paglalakbay bilang mag-asawa. At hinawakan niya ang aking kamay. Patungo sa isang bagong simula. Na puno ng pag-ibig, paggalang at pag-aaruga. Pagkalipas ng 8 taon. Sa sandaling sumara ang pinto, naglalaho ang lahat ng pagpapanggap. Bawat halik ay may dalang tindi. Humahabol ang hininga, bumibilis ang tibok ng puso. At bago ko pa man lubos na maunawaan kung paano nangyari, kami magkalapit na. Ang aming mga katawan ay marahang nagtatagpo, tila pinong seda na magkasabay na dumadaloy. Ramdam ko ang kanyang haplos. Mapanghimok ngunit maingat. Habang ang aming mga labi ay patuloy na nag-uusap sa katahimikan. Unti-unti, ang bawat galaw ay nagiging tugma ng aming mga paghinga, ng aming mga damdamin. Isang sayaw na walang salita, ngunit ganap ang pag-unawa. Ang bawat sandali ay puno ng init, pananabik, at malalim na ugnayang hinubog ng mga taon. Bigla siyang huminto, at sa halip ay marahang humalik pababa mula sa aking mga labi hanggang sa aking lieg at tiyan. Ang kanyang mga haplos ay magaan, ngunit puno ng damdamin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa aking mga reaksyon. Tila binabasa ang bawat paghinga, bawat pagkilos ng aking katawan. May mga sandaling tila binibiro niya ako, sinasabing pahihintuin niya ako sa gitna ng aking mga damdamin na tila nais niyang marating ko ang hangganan ng aking pagpipigil. At ako naman ay nawawalan ng kakayahang sumagot, ang aking mga salita ay napapalitan lamang ng mahihinang paghinga. Sa bawat pagbabalik niya, mas lalo lamang lumalalim ang aming ugnayan.
Isang damdaming humahalo ang pananabik, lambing, at matinding emosyon na mahirap ilarawan sa salita. Sa mga sandaling iyon, tila nawawala ang oras, at ang mundo ay umiikot lamang sa aming dalawa. At sa mga pagkakataong kami lamang ang magkasama, iyon ang aming katahimikan. Isang wika ng pagmamahal na kami lamang ang nakaunawa. Ang nakaraang 8 taon ay naging parang isang panaginip. Isang buhay na puno ng pagpapala, pag-ibig at kapayapaan. Isang bagay na hindi ko inakalang magiging ganito kaganda at ganap. Ang sakit ay isang pagkakataon upang maging mas may malasakit, mas sensitibo sa pagdurusa ng iba. Sa panahon ng pag-iisa, nagkakaroon tayo ng puwang upang mag-isip at hayaang umikot ang malikhaing isipan sa mga bagong ideya. Sa mga hindi natutupad na inaasahan, natututuhan natin ang pagtitiyaga at pag-unawa. Sa dalamhati, natututuhan nating pahalagahan ang biyaya ng bawat araw ng buhay. Maaari nating gamitin ang ating sakit at takot upang patatagin ang isipan at hubugin ang kaluluwa. Sapagkat paanong makasasayaw ang kaluluwa kung ito ay laging nagtatago sa dilim? Kaya't ang mga may tapang lamang ang tunay na nakakikilala sa totoong kaligayahan. Kaya maging matapang ka, mahal ko. Ito ang mga salitang paulit-ulit na binitawan sa akin ni Xavier sa loob ng mga nakaraang taon. Mga salitang humubog sa kung sino ako ngayon. Ang aking mga sakit, takot, pangamba, at mga pagsubok ay naging dahilan upang ako'y tumatag. Mama, mama, mama. Naputol ang aking pag-iisip nang marinig ang malakas na tinig na umalingaw sa sala. Agad na napangiti ang aking mga labi. Pinatay ko ang kalan at mabilis na tinungo ang pinanggalingan ng boses. Tumakbo ng buong bilis sina Lauren at Edward palapit sa akin. Nang makita ko ang aking mga anak, agad akong lumuhod upang maabot ang kanilang antas at niyakap sila ng mahigpit. Sina Lauren at Edward. 2 munting biyaya ng aking buhay. Si Edward, 6 na taong gulang, at si Lauren, 5 taong gulang, ay siyang nagbibigay sigla at kasiyahan sa buong bahay sa kanilang mga kakulitan at masasayang gawain. Sila ang simbolo ng aming pagmamahala ni Xavier. Nasaan ang iyong papa? Tanong ko nang mapansing wala si Xavier kasama nila. Kapwa sila napatawa na lalo lamang nagpatunay na may kalokohang nangyayari. At doon ko siya nakita. Hindi lang isang kalokohan kundi isang buong eksena ng kaguluhan. Pumasok si Xavier sa sala na may 2 bote ng tubig na nakasabit sa kanyang lieg, 2 bag sa kanyang magkabilang balikat, at ang kanyang buhok ay ginawang 2 nakatirintas na parang ponytail. Ano ba ito? Bulong ko, hindi makapaniwala. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Ana sa buong mansyon at agad na sumabay ang iba sa paghalakhak. Si Xavier, na namumula sa labis na pagkapahiya, maingat na inilapag ang mga gamit sa sofa at nagsalita ng seryoso, walang nakakatawa rito. Ngunit lalo lamang lumakas ang tawanan ng lahat. Matapos ang ilang sandaling puno ng halakhakan at ang matagumpay na pagbibigay kahiya kay Xavier, unti-unting humupa ang ingay at nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Tama na ang kasiyahan. Sige na, mga bata, bumalik na kayo sa inyong mga silid at magbihis ng uniforme. Handa na ang merienda. Bilisan ninyo, sabi ko. Agad namang tumakbo ang mga bata pataas ng kanilang mga silid. At ikaw naman, malaking bata, wika ni Mimi habang nakatingin kay Xavier at pilit pa ring pinipigil ang kanyang tawa. Kunin mo ang mga bag mo at ilagay sa tamang lugar. Walang kalat sa sala ko. Mahinang bumulong si Xavier sa kanyang sarili bago mabilis na umakyat sa itaas. Ana, magpahinga ka na rin at mag-ayos. Ipahahanda ko na ang brunch, dagdag ko. Matapos magbigay ng mga tagubilin sa mga tauhan, nagtungo ako sa aking silid upang hanapin ang aking asawa. Natila isang malaking bata rin kung minsan. Ang aming buhay sa nakalipas na 8 taon ay naging isang masalimuot, ngunit masayang paglalakbay. Parang isang roller coaster na puno ng pag-ikot, pagbagsak at muling pag-angat. Maraming nagbago sa paglipas ng panahon. Ang aking ama. Pumanaw siya 2 buwan matapos ang aking kasal dahil sa atake sa puso. Ano man ang naging pagtrato niya sa akin noon, ako ay nanatili at mananatiling kanyang anak. At ang katotohanan, minahal ko siya ng buong puso. Walang pag-iimbot. Ang kanyang pagkawala ay labis na tumama sa aking ina, at dito ako hinimok ni Xavier na patawarin siya at unawain ang nakaraan. At sa ngayon, mas malapit pa si Xavier sa aking ina kaysa sa akin.
Siya rin ay buong pusong tumanggap ng bagong simula at tinanggap kami. Ako, si Xavier, at higit sa lahat, ang aking mga anak. Bumili pa si Xavier ng isang apartment malapit sa aming mansyon upang maalagaan namin siya ng maayos, lalo na't siya mismo ang tumangging tumira sa amin. Hanggang ngayon, si Xavier pa rin ang kadalasang nagdedesisyon para sa mga bagay na may kinalaman sa aking ina. At ako ang pinakamasaya sa ganitong kalagayan. Dahil sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na ang mga natitirang sugat at hinanakit ko mula sa nakaraan ay maaaring makahadlang lamang sa mas maayos na ugnayan namin. Tungkol kina Dan at Lucas, pinagpala sila ng isang napakagandang anghel na nagngangalang Livia at isang sanggol na lalaki na si Nelson. Si Livia ay 8 taong gulang, samantalang si Nelson ay magdiriwang ng kanyang unang kaarawan bukas. Bilang mahuhusay na magulang, si Livia ay lumaking may mabuting asal at may napakagandang kalooban. Walang duda, siya ang paborito ko. Siya rin ay isang warang nakatatandang kapatid para sa kanyang kapatid at mga pinsan, at isang maunawaing anak sa kanyang mga magulang. Hindi rin maikakaila na siya ang paborito ng kanyang tiyo Xavier. Tungkol naman kina Chris at Lina, masaya silang nagsasama bilang mag-asawa at kasalukuyang inaasahan ang kanilang kambal. Sa lalong madaling panahon, sila ay mabibiyayaan ng 2 anak na lalaki. Si Lina ay patuloy na umuunlad sa kanyang karera. Nakakuha siya ng ilang pelikula na naging matagumpay. Sa ngayon, bukod sa pagiging modelo, isa na rin siyang matagumpay na aktres. Para naman kay Chris, hindi na siya personal na katulong ni Xavier. Sa halip, siya na ngayon ang tagapamahala ng mga kumpanya ni Xavier sa Amerika. At higit sa lahat, isa na siyang tunay na kaibigan ni Xavier. Hindi ba't kahanga-hanga na mula sa pagiging magkasama sa trabaho, ngayon ay tinatawag na nila ang isa't isa sa kanilang mga unang pangalan, nagkakasamang lumalabas, at nagbabahagi ng mga sandaling gaya ng tunay na magkaibigan. 1 taon matapos ang aking kasal, sina Liam at Daisy ang unang nagbunyag na sila ay magkasintahan. Labis kaming natuwa sa balitang iyon. Ngunit ang aming kasiyahan ay panandalian lamang. Di nagtagal, sila ay naghiwalay at tinahak ang magkaibang landas. Ang dahilan na ibinigay nila ay hindi pagkakatugma ng kanilang mga ugali, at kahit maihinala kami na may mas malalim pang dahilan, kinailangan naming tanggapin ito. Hindi nagtagal, si Daisy ay nabigyan ng magandang pagkakataon na magtrabaho sa isang kilalang ospital sa Makati at doon siya lumipat. Kahit labis ko siyang hinahanap bilang aking matalik na kaibigan, natutuwa ako sa kanyang pag-unlad at tagumpay. Samantala, si Liam ay patuloy ding umuunlad sa kanyang karera at kamakailan lamang ay nagbukas ng 2 bagong ospital sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi naman sa palaging masaya ako. Minsan, nami-miss ko si Daisy, minsan ang aking ama, at minsan pati ang aking sarili. Napakaganda ng mga panahong hindi ko kailangang pilitin ang balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay. Tungkol naman sa XM-Tex, ito ang naging isa sa pinakamalaking biyaya ng aking buhay. Ang kumpanyang ito ay nakamit ang napakalaking tagumpay at nag-iwan ng marka sa mundo na hindi madaling makalimutan. Noong una, si Xavier ay palaging nasa tabi ko sa bawat hakbang. Ngunit matapos kong matanggap ang aking unang parangal bilang pinakamahusay na punong ehekutibo at lubos siyang nakatiyak na kaya ko ng pamahalaan ang kumpanya, ipinasa niya sa akin ang buong pagmamay-ari. Noong una, nalungkot ako sa kanyang desisyon. Ngunit kalaunan, napagtanto ko na marami rin siyang sariling responsibilidad. Hindi ko maaaring pasanin sa kanya ang isang bagay na kaya ko namang harapin. Hanggang ngayon, minsan ay nahihirapan pa rin akong maglaan ng oras para sa aking sarili at sa aking pamilya. Ngunit sa presensya ni Xavier, nagiging posible ang lahat. Sinasabi ni Xavier na magiging maayos ang lahat. May isa't isa kami at mayroon kaming pamilya. Kaya naming ipaunawa sa kanila ang aming sitwasyon sa paraang magbibigay sa kanila ng lakas ng loob. Ipinaliwanag din namin na sinusubukan naming bigyan ng oras ang lahat, ngunit kung minsan ay hindi ito agad posible, humihingi kami ng paumanhin at sinisikap naming makabawi sa susunod. Minsan, naiirita ako kay Xavier dahil sa labis niyang pag-spoil kina Lauren at Edward kaya hindi ko siya kinakausap ng ilang oras. Ngunit gaya ng lagi niyang sinasabi, mahal, ikaw ang nagmungkahi na ipangalan sila sa aking mga magulang. Sa tuwing nakikita ko sila, naaalala ko ang aking ina at ama. Paano ko sila mapapagalitan o matatanggihan?
At kahit hindi pa sila ipinangalan sa kanila, gusto ko pa rin silang mahalin at layawin. At gusto ko ring ikaw ang magtama sa kanila. Matapos ang mahabang paglalaro at pagsasama-sama, tinapos na namin ang gabi. Ako ang nakatakdang magpatulog sa mga bata ngayong araw. Nagpapalitan kami ni Xavier. Isang araw ako ang nag-aasikaso sa kusina pagkatapos ng hapunan, at sa susunod na araw siya naman ang nag-aalaga sa pagpapatulog ng mga bata. Ideya ito ni Xavier dahil nais niyang maging pribado at payapa ang aming pamilya. Ayaw niya ang presensya ng mga katulong sa loob ng mansyon sa lahat ng oras. Dumadating lamang sila sa takdang oras, ginagawa ang kanilang tungkulin at umaalis. Matapos kong masigurong tulog na ang dalawang maliit na pasaway, tumayo na ako upang umalis ngunit nakita ko si Xavier na nakasandal sa pintuan, nakangiti habang pinagmamasdan kami. Bago pa man ako makapagtanong, nagsalita siya. Hindi mo ba naiisip na masyadong mabilis ang takbo ng panahon? Para bang kahapon lang ay kinakabahan ako nang malaman kong may anak na nasa sinapupunan ng aking asawa. Napangiti ako at tumango. Hindi mabilis ang panahon, Xavier. Masaya lang tayo. Masaya tayo sa ating munting mundo. Sa ating pamilya at sa ating mga anak. Napakasaya natin kaya hindi na natin namamalayan ang pagdaan ng oras. Alam mo, tuwing nakikita ko sila, lalo akong nagkakaroon ng inspirasyon. Gusto kong magtrabaho ng mabuti para maibigay sa kanila ang lahat, at sabay ay maging inspirasyon nila upang magsikap palalo, sabi niya habang nakatingin pa rin sa mga bata, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Alam ko at naiintindihan ko iyan. Pareho tayo ng nararamdaman, sagot ko habang niyayakap siya ng bahagya sa tagiliran. At maniwala ka, ikaw ang pinakamahusay na ama at pinakamabuting asawa. Hinalikan niya ang aking noo at hinila ako palapit sa kanya. Gusto kong maging masaya sila araw-araw, ngunit sa parehong pagkakataon, gusto ko rin silang humarap sa mga hamon at mas lalong tumatag sa bawat paglipas ng araw, mahina kong sabi. Isang araw, ikukwento ko sa kanila ang lahat ng pinagdaanan natin. Ikukwento ko kung paano natin nalampasan ang lahat. Sasabihin ko sa kanila na sa mga mahihirap na umaga, minsan ay tila imposible nang makaramdam ng saya dahil sa takot na baka mawala rin ito. At gayon paman, may mga araw din na nararanasan natin ang pinakamatinding kaligayahan. Parang isang siklo. Paulit-ulit, minsan nakakapagod din sa tagal. Ikaw ang pinakamahusay na ina at pinakamahusay na asawa, baby, sabi ni Xavier habang marahang hinahalikan ang tuktok ng aking ulo. Sa bisig ng isa't isa, naglakad kami patungo sa aming silid. Isinara ni Xavier ang pinto sa likuran namin at napansin ko ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin. Malambing ngunit may halong matinding damdamin at pagmamahal. Habang naupo ako sa kama, lumapit siya ng may kumpiyansa na tila nakakapagpatibok ng aking puso. Xavier, ano ba ang ginagawa mo? Tanong ko, bahagyang nagulat. Darling, kailangan ko pa bang ipaliwanag? Bulong niya, mababa at puno ng lambing ang kanyang tinig habang nakatitig sa akin. Matapos ang lahat ng mga taon na magkasama tayo. Matapos ang lahat ng ating pinagdaanan, ang kanyang pagiging malapit ay nagdala ng pamilyar na init sa aking dibdib, dahilan upang mahirapan akong mag-isip ng maayos. Ganito lagi sa amin. Matindi, nakakabighani, na parabang nawawala ang buong mundo sa sandaling magkasama kami. Sa piling niya, palagi akong nakakaramdam ng kapanatagan at pagiging buo. Kahit lumipas pa ang maraming taon, nananatili pa rin ang apoy sa pagitan namin. Isang bagay na hindi nasasabi, ngunit malalim na nakaugat sa pagmamahal, tiwala at pinagsaluhan naming nakaraan. Sa kanyang presensya, tila bumabagal ang oras. Ang bawat sandali ay parang alaala at pangako. Isang bagay na dadalhin namin sa bukas, at balang araw ay babalikan ng may tahimik na ngiti sa aming pagtanda. At alam ko, kahit hindi ko na kailangang sabihin, na ganoon din ang nararamdaman niya. Maya, 10 taon na akong kasama ka, at hanggang ngayon, ikaw pa rin ang tanging liwanag na kakailanganin ko, mahinang bulong ko. Ang iyong presensya ay tila isang banal na liwanag sa aking kaluluwa, at ang iyong tinig ang pinakapanatag na tunog na aking nakilala. Mahal kita. Magpakailanman. Hindi ko na malayang paulit-ulit kong sinasabi ito, na para bang ang mga salitang iyon lamang ang buong katotohanang lubos kong naunawaan. Hindi ito ang unang pagkakataon para sa aming dalawa,
Ngunit sa bawat sandaling magkasama kami, tila laging bago. Parang unang beses na may halong pamilyar na damdamin. May kung anong bagay sa kanya na nagbibigay liwanag sa aking kalooban, na nagpapalambot sa aking matitibay na hangganan. At sa isang paraan, alam kong ganoon din ang epekto ko sa kanya. Ang pagiging malapit sa kanya ay laging tila paggaling. Parang natagpuan ko ang isang bagay na hindi ko alam na nawala pala sa akin. Sa kanya, nararamdaman kong ako ay buo, sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Matapos ang isang mahabang tahimik na gabi na puno ng katahimikan at hindi nasasabi, ngunit nararamdamang damdamin, kami ay napahimlay sa bisig ng isa't isa. Nawala ang mundo sa labas, naiwan lamang ang init ng aming presensya at ang kapanatagan ng pagsasama. At sa katahimikang iyon, kami ay nakatulog. Sa tanging panaginip na tila lagi naming pinagsasaluhan. Kami. Ang aming masayang kami. Sa paglipas ng mga taon, ang kanilang pagmamahalan ay nanatiling matatag. Hindi perpekto, ngunit puno ng pag-unawa, pagtanggap at walang kapantay na katapatan. Sa bawat araw na lumilipas, mas pinapatibay nila ang pundasyon ng kanilang pamilya, na binuo hindi lamang ng saya, kundi pati ng mga pagsubok na kanilang nalampasan ng magkasama. Ang kanilang tahanan ay naging saksi ng tawanan ng mga bata, tahimik na gabing puno ng pag-ibig, at mga pangakong hindi kumukupas. Sa huli, ang kami na kanilang binuo ay hindi lamang isang salita, kundi isang buhay na patunay na ang tunay na pag-ibig ay lumalago at tumatagal. At sa bawat bukang liwayway, patuloy silang pipiliin ang isa't isa, ngayon, bukas, at magpakailanman. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.